Ano naman kaya ang say ng mga gumigimik at ng mga negosyanteng apektado ng balak na nationwide liquor ban ni Presumptive President Roddy Duterte? Alamin po natin yan sa live na pagtutok ni Susan Enriquez mula sa Maynila. Susan! Bigay karaniwan sa mga nakausap natin, may mga tumututol at mayroon naman mga sang-ayon. Naniniwala kasi mga sumasang-ayon na sa pamamagitan ng liquor ban, baka mabawasan ang mga nangyayaring krimen. Dahil sabi nila, ito yung isa sa mga pinagmumula ng krimen. Sabi nga nung mga nakausap naman natin mga negosyante sa ganitong klase ng negosyo, may epekto naman ito ng kaunti sa kanilang mga kita. Pero kung ito ang dapat ipatupad para sa ikabubuti ng lahat, handa naman daw silang sumunod. Inabutan naming nag-iinuman ang grupong ito sa isang bar sa Adriatico, Maynila, katanghaliang tapat. Nagagawa lang daw kasi nila magsama-sama tuwing walang trabaho. At tulad ng karamihan, sa mabuting usapan daw nila na ilalabas ang kanilang mga problema. Pero tanggap naman daw nila ang nationwide liquor ban na nais ipatupad ni Presumptive President Rodrigo Duterte. Okay naman kasi siyempre, di ba, ang daming krimen, wala ka naman di magagawa, sundin na lang natin. Nakapagtiis naman, saka may bahay naman tayo. Tama naman dun. Ang ano naman dun zero crime. Pati ang curfew para sa mga menor de edad, approved daw sa kanila. Okay po yun, ma'am, kasi naiiwasan yung mga naka-standby sakali na mga kabataan. Okay lang po para mabawasan naman yung mga yung mga tambay-tambay, mga di ba? Diyan din nagkakaroon ng mga trip-trip. Pero ang nangangasiwa sa bar, ngayon pa lang, problemado na raw sa magiging epekto ng liquor ban sa kanilang negosyo. Kasi po nakakalungkot naman po yung ibang nagtatrabaho sa mga ganitong maapektuhan po yung mga trabaho nila. Ang Manila Association of Club and Restaurant Operators Incorporated, hindi naman daw masyadong apektado ng liquor ban, lalo't karamihan daw sa kanilang mga miyembro, sarado na ng 2:00 ng madaling araw. Ang kami mga negosyante, is maapektuhan ng minimal. O hindi naman napakalaki sabi mong lugi. Ang higit anyang maaapektuhan. There will be a tremendous decrease on their sales. Kasi usually ang sales nila nasa labas eh. Pag pinasok mo sa loob yan, sabihin 50% mawawalan ka ng clientele. Gayunman, handa naman daw silang sumunod sakaling ipatupad na ito. Kung tutuusin, ilang mga lungsod na rin ang nagpapatupad ng kanya-kanyang curfew at liquor ban. Sa Parañaque, halimbawa, may liquor ban din na mula pa noong 1995 ipinatutupad. Bawal uminom ng alak sa mga pampublikong lugar gaya ng kalsada, sidewalk, sports complex o mga lugar malapit sa mga paaralan at simbahan. Sa Quezon City, bawal lumabas o makitang gumagala sa mga pampublikong lugar ang mga menor de edad mula 10:00 ng gabi hanggang 5:00 ng madaling araw. Maliban na lang kung kasama ng kanilang mga magulang, kung papasok sa eskwelahan o kaya'y may aktibidad sa barangay o simbahan. Sa Makati, meron din parehong ordinansa para sa mga menor de edad na noon pang 1963 inilabas at nitong 2001 inamyendahan. Sa Maynila, bawal din gumala ang mga menor de edad mula 10:00 ng gabi hanggang 4:00 ng umaga. Vicky, kung tutuusin, halos lahat ng syudad may mga pinapatupad ng ordinansa doon sa curfew at liquor ban. Ang tanong na lamang dito ay kung talaga bang ito'y puspusang na ipatutupad. Vicky? Alright, mag-iced tea na lang tayo. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.